Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Dito po ulit tayo sa live natin dito sa Rema Fields tuwing alas 4 po ng hapon. Yan. Sige, start na po tayo. Buksan po natin yung Bible natin dito sa 1 Corinthians chapter 2. Yan. Simulan ko po dito sa verse 9. Ganito nga ang sinasabi ng kasulatan. Wala pang taong nakakita, nakarinig o nakaisip sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Yan. Kung maririnig at mababasa po natin ang verse na ito, parang ang ibig sabihin ay mangyayari ito kapag ka nasa langit na tayo. Yan. Tama naman po na pagdating ng araw ay ma-enjoy po natin kung ano ang inihanda ng Diyos para sa atin doon sa langit. Amen po. Pero pag-aralan nga po natin, ano bang ibig sabihin ng verse na to? Sundan po natin dito sa verse 10. Yun pa rin pong chapter. Verse 10, ngunit ang mga bagay na ito'y, ano yung bagay na tinutukoy po dito? Dun sa binasa natin, dun sa unan, sabi niya, mga bagay na inihanda ng Diyos. Tapos sa verse 10, ngunit ang mga bagay na ito'y ipinahayag na sa atin. Sinasabi po ito ni Pablo, pinahayag na sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Sapagkat ang lahat ng bagay ay nalalaman ng Espiritu, maging ang mga malalalim na kaisipan ng Diyos. So sinasabi dito na hindi maaaring malaman ang mga bagay ukol sa Diyos sa natural na senses po natin. Ayan, napag-aralan na rin po natin, nakakarang camping po yan. Hindi pa nakita ng natural na mata, hindi pa narinig ng natural na tenga, ang mga bagay ni ihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, malalaman natin yung tinutukoy dito sa pamamagitan din ng espiritual na pamamaraan. Amen po. Una, bago po tayo magpatuloy, sino po rito ang nagmamahal sa ating Panginoon? Magsabi po ng amen. Ayan. Kasi sabi niya rito, para sa mga nagmamahal sa ating, para sa mga nagmamahal sa Kanya, sa Diyos. Ayan, tinutukoy po rito. Okay, tuloy po natin. Ephesians chapter 3, verse 5. Basahin ko po na po. Ayan. Hindi inihayag ng Diyos ang planong ito sa mga tao noon, pero ipinahayag na niya ngayon sa mga banal na apostol at mga propeta sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Nakuha ni Pablo ang revelation mula sa Diyos. Nalaman ni Pablo ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit. Amen po. Okay. Tama po na mag-aral po tayo na mag-aral ng salita ng Diyos. Amen po. Tama lang po yun para madagdagan po yung kaalaman natin. At ang Bible rin po nagsasabi na dili-diliin natin to araw at gabi. Pag natupad natin lahat ng nakasulat doon, sabi niya, ikaw ay giginhawa at magtatagumpay. Tama po na napag-aralan talaga natin ang salita ng Diyos. Maganda rin sana nakabisado natin. Amen po. Yan, hello po sa mga hindi pa po nakakapag-recite ng Psalms 91. Ayan. Okay. Pero alam niyo po ba na hindi pa pala sapat na mabasa at makabisado natin kahit na ang buong Bible? Ulitin ko po, maganda. Pero hindi po sapat na kabisado lang natin at nabasa natin ang buong Bible. Muli, basahin na nga natin ang kabuuan ng verses na ito simula sa 9 hanggang 12 po. Ayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Wala pang taong nakakita, nakarinig o nakaisip sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Ngunit ang mga bagay na ito'y ipinahayag na sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Sapagkat ang lahat ng bagay ay nalalaman ng Espiritu, maging ang mga malalalim na kaisipan ng Diyos. Hindi ba't walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang espiritu? Ganon din naman, walang nakakaalam sa iniisip ng Diyos maliban sa kanyang espiritu. At ang espiritu na ito ng Diyos ang tinanggap nating mga mananampalataya. Hindi ang espiritu ng mundong ito upang maunawaan natin ang mga pagpapalang ibinigay sa atin ng Diyos. So, ano po ang ibig sabihin dito?
bago magrema sa puso natin yan. Bago natin makuha o maging totoo yung mga salitang nabasa natin, napag-aralan natin. Ang sabi niya rito, kinakailangang matanggap naman natin yung revelation na nagmumula sa Holy Spirit sa pamamagitan din ng kanyang salita. Nakukuha po ba natin? Ayan. Kaya nga po, tayo na dito sa church po natin, ini-encourage na patuloy na mag-pray in Spirit, mag-tongues lagi, mayat maya, manalangin tayo sa tulong ng banal na Espiritu. Amen po. Makipag-usap tayo sa Diyos, makipag-fellowship tayo sa Diyos. Amen. At ang sabi niya po rito sa John chapter 14, verse 26. Basahin ko po. Pero kapag nakaalis na ako, ang tagatulong na walang iba kundi ang banal na Espiritu, ang ipadadala ng Ama bilang kapalit ko. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa lahat ng mga sinabi ko sa inyo. Sino po? Ang Holy Spirit. Ipapaalam ng Holy Spirit ang mga bagay, ipapaalam ng Holy Spirit ang mga solusyon sa bawat sitwasyon ng buhay po natin. Ipapaalala niya yung mga salita ng Diyos mismo na kinakailangan natin sa sitwasyon po natin. Amen po. Sasabihin ng Holy Spirit ang mga bagay na yung binasa natin kanina. Ang Holy Spirit ang magsasabi ng mga bagay na inihanda sa mga taong nagmamahal sa Kanya. At siyempre, i-confirm po ito ng Word of God. Ano po yung mga bagay na yun na tinutukoy dito? Ulitin ko po, hindi po ito yung mangyayari lang kapag nasa langit na tayo. Hindi po. Ang tinutukoy po dito, yung mga bagay na ito yung future natin, yung kinabukasan natin, dito habang nandito pa tayo sa lupa. Habang nandito pa tayo sa mundong ito. Amen po. Ang sabi niya rito, ang Holy Spirit ang ipinadala sa atin na para mag-guide sa atin kung ano yung dapat natin gawin, kung ano yung kailangan natin gawin. Ibinigay ang Holy Spirit sa atin para alam natin kung saan ba tayo dapat at kung kailan ba dapat tayo humakbang, kung kailan ba dapat tayo kumilos. Amen po. Okay. Ipapaalam ito ng Diyos sa pamamagitan po ng Holy Spirit. Minsan, alam niyo po, sasabihin natin, may mga sitwasyon na sasabihin natin, buti na lang hindi natuloy. Yan, may maganyan po tayo, di ba po? Buti na lang hindi nangyari yon. Buti na lang ito yung ginawa ko, buti na lang sinunod ko ito. At minsan, magtataka po tayo sa mga sitwasyon po natin, bakit hindi pinahintulutan ng Lord? Okay naman, ayos naman. Pero bakit wala dun ang pahintulot ng Diyos? Alam niyo po mga kapatid, isa sa dahilan kung bakit hindi papahintulot sa atin ng Diyos. Bakit? Para maiiwas tayo sa kapahamakan. Para maiiwas tayo sa miserableng buhay. Hello po. At alam niyo po, sa mga sitwasyon sa buhay natin, minsan, saka na lang natin ito maunawaan kapag lumipas na ang ilang panahon. Maunawaan natin ito kapag nangyari na. Kaya nga mga kapatid, tuloy lang po tayo sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Sa mga sitwasyon natin, patuloy lang natin ipagkatiwala ang lahat sa Kanya. Amen po. Sa pagtatapos ko po, may kwento lang po ako po. Last July 2018, sa mga nakakalam po nito, dumating po yung time na may nag-offer po ng work kay Pastora Jenny Ann. Naalala niyo po yon sa mga nakakalam? Yun po yung Ministry of Health ng bansang Oman. Yan. Mag-work po siya ron as specialist. Okay ang sweldo. All expense paid ang pagpunta. Free accommodation. At ito pa, pwede niyang makuha yung family niya within 1 month. Ibig sabihin, 1 month lang siya, mauna lang siya ng konti doon, tapos makakasama niya rin yung family niya. Okay po ba yung offer? Maganda po ba yung offer? Syempre, kung titignan po natin, yes, maganda. Naalala niyo po kay Lot, nung time na pinamili siya ng lugar, nakita niyo, wow, ang ganda, masagana, maayos.
Pero alam nyo, katagalan, doon pala sa lugar na yon ang pwede siyang mapahamak, pati ang pamilya niya. Nung inoffer po sa kanya yung work na yon, siyempre ginawa po namin bilang mag-asawa. Ito po pakinggan nyo po muna, po. Inasikaso po namin yung mga papers na kailangan, mga requirements. Kasi ang usapan namin, wala pa namang contract signing. Ibig sabihin, hindi pa final. Ayan. So, dapat bago pumirma o mag-contract signing, dapat maging malinaw muna sa amin na okay na ang Lord, may go signal ang Lord. So, doon pa lang kami kailangan mag-pray, magtanong. Lumipas ang araw, linggo, pinagpatuloy po namin hanggang sa dumating yung time na siya po ay mag-exam na. Ang bilis ng sistema. At i-interviewin na po. After po ng exam po niya, after po ng exam niya, lumabas po siya sa room, kinamusta ko po siya. Sabi ko, kumusta? Sabi niya po, ayun, okay lang naman, madali lang kasi nabasa ko naman yung mga tanong. Ayun. Tapos ang next nun, i-interviewin naman po siya. So sa interview niya, may tinanong din po sa kanya. Tapos ang sabi po niya, sigurado rin po siya sa sagot niya kasi yung tanong sa kanya nung nag-i-interview, yung tanong sa kanya that time, nabasa niya rin ilang days before. So tignan niyo po So parang okay na po. Pero biglang sinabi na mali daw yung sagot niya. Ulitin ko po. Alam niya yung sinagot niya, alam niya tama yung sagot niya, pero ang sabi sa kanya nung nag-i-interview, ang sabi niya mali yung sagot. Yung doktor pala na to, hindi naman pala specialist dun sa case na yon. Pero ang sabi niya, mali rin yung sagot. Tapos, at ang sabi pa sa kanya, sige, apply ka na lang ulit next time. So, in short, hindi po natuloy yung Oman. Bakit? Nandito pa po kami. Ayan. Paglabas niya sa room, nagsabi agad siya sa akin na kahit daw ipakita niya yung guidelines, tama yung sagot niya. Hello po, pwede siya makipagkatwiranan pa na pwede niya ipakita na tama yung sagot niya. Hello po. Pero syempre, bandang huli, nag-usap kami, sabi namin, hayaan na natin. Kasi, kung sakaling matuloy man doon, may posibilidad na maaring tama yung diagnose mo sa isang case, pero pwede nilang sabihin, mali ka pa rin. At pag nangyari po yon, wala kang magagawa kasi bakit? Sila pa rin ang final decision. So in short, umuwi po kami ng malungkot. Siyempre, sino ba naman ang hindi malulungkot? Bakit? Kasi nung time na yon, naka-ready na lahat, nakaset na lahat, yung isip namin, anong gagawin namin, paano kami pupunta doon, paano yung maiwanan namin dito, inaayos na po namin lahat yon. Pero isang problema po rito, hindi pa kami nagtatanong sa Lord. Yan. So, nangyari po, naranasan namin tong bagay na to. Una, ulitin ko po, dahil hindi pa kami nagbigay ng time talaga para magtanong. At syempre, maghintay ng sagot. Ginawa po namin, nung nalaman namin ito, nandun kagad yung, parang okay naman. Sinayos agad, ano po ang consequence nito? Syempre, pag-ayos mo pala mga requirements, pag-ayos mo ng ganito, anong mangyari? Siyempre, gumagastos ka na nun. Nagbibigay ka na ng panahon doon. May effort ka na ron. Amen po. At bandang uli, masasaktan ka lang. Amen? Okay. Tapos, after po ng pangyayari yon, alam nyo po, wala pang isang linggo. Yan. Wala pang isang linggo after po nung pangyayari na yan, nandun pa yung lungkot sa'yo. Wala pang isang linggo, meron na namang inaalok sa kanya. Yan, meron na namang inaalok sa isang lugar, sa isang outreach po natin na pwede raw siya mag-practice doon, na maganda rin ang offer, okay lahat. Kung titignan namin, wow, pwede nga, pwede. Lahat ng posibilidad, pwede. Pero alam nyo po, that time, nag-usap kami. Ang sabi namin, ops, kailangan muna nating magtanong at maghintay ng sagot sa pagkakataong ito. Ang sarap pong sunggaban agad para lang maibsan yung lungkot na nararamdaman mo nung nakaraan. Diba? Ito yung naramdaman mo. Para lang mapagtakpan yung sitwasyon na yun. Gusto mo, panibago ulit eh. Kung po pwede lang sana.
Pero syempre, kailangan nating matuto sa mga nakaraang pagkukulang at pagkakamali. Sa amin mismo. So sa pagtatanong po namin, nung time po na yun, syempre sabi namin, pause muna tayo, magtanong muna tayo sa Lord. May ni-impress po sa amin ng Lord sa bagay na to. Hindi naman po ito yung literal na, sabi nga nung nakakaraan ni Pastor Boy, wala ka namang mababasa sa Bible na, dito ka pumunta sa lugar na to. Sasabihin niya yung specific na lugar. Sasabihin niya yung specific na trabaho mo. Hindi naman eh. Sasabihin niya kung sino yung taong makakapartner mo. Wala naman eh. Wala ka naman mababasang specific na ganun eh. Nakuha po ba natin? Pero sa pagtatanong po namin, may ini-impress po ang Lord sa amin. May mga panaginip na hindi na maganda. Ewan ko ba, kung kailan yung time na nagpe-pray ka na, nagtatanong ka na, saka naman lumilitaw ito. Tanong, bakit? Parang ang naging setup po, parang nandun na po kami. Tapos nung nandun na po kami sa lugar na yon, bigla na lang pong, bigla na lang nawala yung sasakyan. Kilala niyo naman po si Echo, yung puti na ginagamit po namin. Nung nandun na raw kami sa lugar na yon, nakarating na kami ron, sa panaginip, nawala raw yung sasakyan. Hinanap daw namin pero hindi namin makita. Nung time po na yon, 2 years pa bago matapos yung bayarin sa sasakyan. At praise God, glory to God po, ngayon tapos na po. Yan. Tapos may isa pang setup, isang ibang panaginip naman. Ang sabi rito, sa panaginip na yon, nandun na raw kami, tapos kasama namin yung mga worker. Pero nung nandun na raw kami, ang nangyari, itong mga worker na to, parang may sumunggab sa kanila na mabamangis na hayop at nasaktan sila, napahamak sila. So siguro nag-uusap kami noon, ba't lumilitaw ito? Bakit nalalaman namin to kahit sa mga panaginip? Nag-usap kami. Siguro sabi namin, kung nagtuloy kami, nag-decide kami agad na naman nung time na yon, ituloy yon kasi okay naman lahat. Pwedeng, hindi ko po alam, baka pwedeng hindi matapos yung bayarin namin sakyan. Pwedeng marimata. Hindi natin alam kung ano po ang mangyayari po noon. Baka lalo magka-problema yung mga kasama natin manggagawa doon dahil nandun kami. Hindi po namin alam. At ang isa po rito, una, hindi po kami komportable. Walang peace doon sa loob namin na maluwag na para gawin o humakbang na sa bagay na to. At ang isa pa po, wala pong malinaw na go. Wala pong go signal ang Lord. Nung time po na yon, nag-usap kami ulit, nag-decide na kami, pause muna tayo sa bagay na to. Magtanong, maglaan tayo ng time, alamin natin kung ano ba talaga ang pinagagawa ng Diyos sa atin. At kung walang sagot, pause ka rin muna, huwag ka munang kikilos. Amen po mga kapatid. Ano po ang ginawa? Lumipas ang panahon, March 2020, last year, dumating ang pandemic. Siguro kung natuloy kami sa Oman, andun pa rin kami ngayon, naka-lockdown, hindi kami makauwi siguro, hindi ko alam, hindi po natin alam. At syempre, siguro lalo kang hindi matatahimik. Bakit? Yung isip mo, laging nasa pamilya mo. Pamilya dito sa Pilipinas, kapag ka nandun ka na, amen po ba? Sanay ka na kasama mo sila, tapos may mangyayari na mga sitwasyon na ganyan, mahirap. Kaya nga dapat talaga nagbibigay tayo ng time. Bibigay tayo ng effort para magtanong. Ang sabi nga nila, kung wala tayong time para magtanong at maghintay ng sagot sa plano ng Diyos sa atin, para nating sinasabi na ayaw natin ng magandang plano ng Diyos sa atin, o hindi natin hangad na malaman ang magandang plano ng Diyos sa atin. Ulitin ko po, kaya nga dapat talaga nagbibigay tayo ng time at effort para magtanong. At syempre, dapat hintayin natin ang sagot kasi kalimitan sa atin, marami lang tayong tanong pero hindi natin hinihintay ang sagot. At pag malinaw na ang lahat at may go signal na ang Lord, doon lang tayo magsimulang humakbang. Amen po. Alam niyo po sa aming mag-asawa, napakabuti pa rin ng Panginoon kasi nandun pa rin po yung pag-abot niya sa amin sa kabila ng pagkukulang namin. Naamin po namin yon. Yung time na yon, hindi kami nagbigay ng time para magtanong.
na pwede pala kaming hindi namin alam kung anong posibleng mangyari sa amin doon. Ulitin ko, napakabuti pa rin ng Panginoon kasi nandun pa rin yung inaabot ka niya, pinipilit ka niyang masave sa kabila ng pagkukulang doon sa pagkakamali namin. Gagawa at gagawa siya ng way, ng paraan para lang ma-save tayo sa kapamakan. Amen po. Sabi nga sa verse na binasa natin, ipapaalam ito sa atin sa pamamagitan ng Holy Spirit. Bigay tayo ng time, mag-pray tayo, mayat maya, makipag-usap tayo sa Diyos. At ang Holy Spirit na nasa atin mismo, magsasabi dun sa loob natin, sa espiritu natin, yung tinatawag na inward witness. Sa espiritu natin, magsasalita siya sa espiritu natin, sasabihin niya yung mga bagay na dapat nating gawin. Kaya lang, kailangan talaga natin maglaan ng panahon para maging malinaw po ang lahat. At maaring minsan sinasabi na sa atin kung gusto mangyari ng Lord, pero hindi natin maunawaan. Siguro minsan dahil lang sa sarili nating kagustuhan. Kasi imposibleng hindi ipaalam ng Diyos. Di ba sinabi na sa atin kahapon ni Pastor Adrian, Amos 3:7, ipapaalam ng Diyos yan. Sasabihin ng Diyos yan. Dito sa binasa natin, wawarningan tayo ng Diyos. Ayan, siguro ulitin ko, dumarating minsan yung time na hindi na tayo ganun ka-sensitive doon sa sinasabi ng Holy Spirit. Sa sinasabi sa atin ng Diyos. Alam niyo po, ulitin ko, salamat sa Lord kasi kung makikita lang sana natin, kung makikita lang sana ng natural na mata natin yung plano ng Diyos sa atin. At kung minsan nandun na tayo sa sitwasyon, kung nakikita lang sana natin kung papaano tayo hilahin, kung papaano tayo hatakin ng Diyos, kung papaano niya tayo warningan para hindi lang tayo mapahamak. Kung sana nakikita lang ng natural na mata natin. Pero hindi eh. Kakausapin tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit. Sasabihin niya mismo sa Espiritu natin. Salamat kasi sa kabila ng minsan hindi tayo ganun kasensitibo, ginagawa niya pa rin lahat ng paraan para lang ingatan ka, mawarningan ka, ma-save ka dun sa isang miserableng buhay. Amen po. Bigay tayo ng time, tinuturo sa atin ng pastor natin mismo. Bigay tayo ng time, magtanong. Alamin natin kung ano yung gusto ng Diyos para sa atin. Kasi sa bawat desisyon natin, hindi lang tayo maapektuhan yan, kundi buong pamilya natin, yung future natin, nakalaan po dyan. Amen po. Ulitin ko po, gagawa siya ng paraan para lang maiiwas ka, ma-save ka. Kasi wala siyang ibang hangad, kundi ang matupad ang plano niya sa ating buhay. Wala siyang ibang hangad kundi ang maipatupad ang plano niya sa atin. Amen po mga kapatid. So yun lang po sa hapong ito. Manalangin po tayong lahat. Ama naming Diyos, sa oras nito, nagpapasalamat po kami sa mga paalala mo, sa mga salita mo. Tulungan mo kami, Panginoon, na Lord, makapaglaan ng time para makausap ka. Matanong, Panginoon, kung ano yung gusto mo sa amin. Kung ano yung plano mo, pinakaplano mo, perpektong plano mo sa aming buhay. Tulungan mo kami na maunawaan ito, Panginoon. At sa time na, Lord, winawarningan mo na kami. Sa time na pinapaalalahanan mo na kami, Panginoon. Sana madali naming maunawaan ito, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ini-entrust po namin sa iyong lahat. Ang lahat ng aspeto ng buhay po namin. Hawakan mo po ito at i-guide niyo po kami. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. Sa mga sitwasyon na, Lord, ginagawa mo para kami ma-save. Sa anumang pwedeng maranasan namin sa buhay na to. Ma-save kami sa anumang kapahamakan na pwede naming maranasan. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa habag mo. Salamat sa awa mo, Panginoon. Pinupuri ka po namin sa hapong ito, kailan po ang maparangalan sa aming buhay.
Ito po ang aming hinihiling, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. And po, God bless po sa bawat isa sa atin. Patuloy po tayong lahat.